Pa-line up dito ma'am, nag-PM sa amin na gusto mo mag-join. Ilang taon na po ba kayong hiniwalayan na iniwan ng asawa mo? Nagloko siya 2023. Nagloko 2023. Mm. O so bali, Tapos nalaman ko nga may ano siya 2025. bali 2023 naghiwalay na ho kayo tapos nung last 2024 pala. 2024 naghiwalay. nalaman ko. Mm. Kasi hindi na siya umuwi. Okay. Hindi na umuwi tapos nalaman mong may kinakasama na siyang bago. Opo. 5 po anak ninyo, no? Ilang taon na po yung bunso ngayon? 8 years old. 8 years old. Ilang taon na po kayo, Ma'am Arlene? 47. 47. So ano po trabaho ninyo? Wala, dito lang po sa bahay. Si mister nyo, ano po trabaho nun? Ano lang, mula noon, construction. Construction. O ngayon, nagko-construction din sa kabila. Masiyahin ka, no? Yung panganay mo, ilang taon na? 18, magna 19. Nag-aaral pareho lahat. Siya nag-AARS, tapos grade 11 yung pangalawa, pangatlo grade 8. Tapos yung pang-apat ay hindi siya nag-aaral kasi lead development. So sana pinaaral mo pa rin kahit sa SNED lang. Sana sa SNED pinapapasok mo sa SNED. Grade 2 yung pang-5. So saan po kayo kumukuha na pang araw-araw yung pangangailangan? Maawa ng Diyos, kahit pa paano nakakaraos. Dito lang sa bahay, nagre-repair. Nananahi. Mga uniform. Nananahi kung anong pwede pagkakitaan. Okay. Hindi po talaga nagparamdam yung tatay? Kasal pa ba kayo noon? Kasal noong 2022. Ha? Bago lang ho kayo nagpakasal? Opo. Noong 2022, after ninyo magpakasal, isang taon lang umalis na siya. Opo. Pero alam niyo kung po lang po siya. Nagtrabaho siya sa Pampanga. Yan ang alam ko. Nagtatrabaho siya sa Pampanga. Katapos, nung tinanggal siya doon sa Pampanga, umuwi siya sa Tarlac. Kasi taga Tarlac po siya. Tapos, sabi ko, lakarin mo yung birth certificate ng anak mo. Diyan sa Tarlac kasi doon ako nanganak sa bunso namin. Hanggang ngayon, hindi pa siya naka-registered. Pero nag-aaral, no? Grade 2? Opo. Pero kaya ginagawa ko naman ng parang para makapasok sa school. Nagkukuha ko ng barangay certificate para makapasok daw sa school. Pero wala siyang noon. Hindi siya, anong tawag nito? Yung online platform ng DepEd? Wala siyang library. Kasi kailangan po yun yung isa-sign up kasi ng mga teacher yun sa online para ma-rehistro, makapasok sa DepEd, no? Opo. Kailangan ng live birth. Okay. Opo. May mga nagtatanong ng mga viewers natin, ano po daw nangyari dyan sa inyo, sa left na mata mo? Ano nangyari? Hindi ko kinakahiya kasi hindi ko naman to sinadya. Broken family din kami. As in, naghiwalay ang nanay ko at tatay ko. Mga pa lang ako noon, 3 o 4. 4 years old, oo. Nung nagkasakit ako noon, tuloy-tuloy na. Akala ng mga kapitbahay ko na as in, nawalan na ako. Nung pala yun, nag-start na yung ito ko, open to. Hindi ko yari. Ikikwento ko sa mga viewers. Naintindihan ninyo ko. Ano pong nangyari? Hindi ko kaya kasi tao lang tayo eh. I-secure natin yung mga problems o ano man.
ganito yan. Tapos, open to, kita ngipin ko. Oh. Tapos balit, ano lang siya? Yung, Mm. oo. Tapos, pumunta ko dito sa Maynila kasi sa, ako Bisaya. Mm. Northern Samar ako. Mm. Tapos, pumunta ako dito, mga 11 years old. Sino kasama mo that time? Tapos, kung saan ako pumupunta, sa mga kamag-anak ko, yun. Doon, nung napunta ko dito sa Cavite, na ako nun, 18 years old. Dito ako tumira sa pinsang ko. Tapos sabi ng pinsang ko, lapit kaya kita sa magagitot sa hospital or ano. Sabi ko na, pumayag naman ako. Tapos nung eleksyon yan ng tumatakbo si Duterte. Mm. Then ako na, ko sa Balitang Ki, hindi mo napanood? Hindi ako nanonood ng TV. Bali. So, bago lang po pala kayo inoperahan. Mga Opo. 10 years ago pa lang. Ako na, 19 years old. Ilang taon na po ba kayo ngayon? Ako na ngayon 47. 47. So, kailan ho kayo, Yes. sabi niyo po, nagpapatakbo po lang si Duterte that time. Opo. 2016 po yun eh. No. Irap. Si Irap. Okay, si Irap. Okay. So tapos, tinulungan ka. Naano ko sa Balitang K. Mm. Tapos may nag-sponsor Balitang sa K, akin. Balitang K, ito po ba yung rated K ni Corina Sanchez? Opo. Okay. Mhm. Yung tinawag ako sa kanila na tawag doon, doble cara. Mhm. Di ba may palabas noon, doble cara? Mayroon yun, palabas, ano ba yun? Basta, yun, may palabas yun. Oo, doble cara. Yung prime time nila. Mhm. Tapos, sa akin, nag-sponsor, taga Sinag Foundation. Sinag Foundation. Ang humahawak sana mapanood si Doktora Basco. Mhm. Hi, Doktora Basco. Namimiss din kita. Yan ang mahawak sa akin. So bali siyang mula umpisa ng operasyon mo hanggang matapos, siya po talaga humahawak sa iyo. Opo. Oo. Tapos, po kasi ako na-operahan sa Jose Reyes. Hospital. Doon ako na-operahan. Halos isang buwan ako doon. Yun. Siya lagi naghatid sa akin sa Baclaran. Sinasabay ako, binababa lang ako doon sa Baclaran. Tapos sasakay na ako sa area. Papunta ng Cavite, dyan sa inyo. Opo. So the time, dalaga pa. The time, dalaga ka pa, no? Dalaga ka pa the time. Opo, dalaga pa po. So balik po tayo. Anong dahilan po na ba't umantong sa ganun? Actually, marami tayong nakikita sa social media, lalo sa Facebook, di ba? Yung kalahati ng mukha nila, yung kita na yung ngipin, di ba? Ano pong nangyari po dyan, ma'am? Nung bata ka? Infection sa ngipin. Pero sabi ng doktor ko dati, wala naman din sila nakikita ng infection. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kasi maliit pa ako noon eh. 3 years old ka pa lang that time, naghiwalay na ho yung nanay tatay mo. Tapos, parang, ang nangyari, pinabayaan ka? Parang hindi ka na, walang nag-aaruga sa'yo? Tatay ko lang po ang nag-aaruga sa akin. Tapos, lolo ko, lola ko. Kaso may mga trabaho naman po yan sila. Kaya hindi ko naman inasa na ganun. Opo. Sa murang edad mo kasi, no? Sa edad mo na 3 taon, hindi mo naman alam kung anong tama, anong mali that time, di ba? Nga po. Yung mga naramdaman mo, hindi mo man masabi o gano'n na nga, no? Tapos, akalain mo yun, bata ka pa, lumuwas ka dito na Maynila, galing sa Bisaya, no? Bisaya po kayo.
Oo. Opo. Sino po kasama niyo po lumuwas dito sa Maynila? Pumunta ng Maynila? Ang tiyuhin ko, kapatid ng tatay ko, kasi sabi niya, kasi nanganak yung asawa ng tiyuhin ko, kambal. Mhm. Kaya gusto nila ako mag-alaga. Kundi 11 years old pala ako noon. Mhm, mhm. Kundi tanda na po ako sa trabaho. Opo. Opo. Mm. Kaya lahat ng kinakaya ko. Ganyan talaga ang na walang pamilya na mahawak. Broken family kayo eh. Ganun. Yung nanay mo nawala, iniwan ka. Ilan kayo magkapatid? 5 din. Oh, 5 din. Isa So- lang din ang lalaki. Bunso naming lalaki. Mhm. Kundi kahit pa paano, hindi naman kami nagtutulong-tulong hanggang naman ngayon. Opo. So, anong year po ninyo nakilala itong asawa mo? Tatay po ng 5 din po ninyong anak. Ang 2006, Mhm. nagsama kami. 2006, nagsama kami. Tapos, 2007, ipinanganak ko yung Panganay. panganay ko. Oo. So, kilala mo, Tapos, yung pagkakilala mo naman sa kanya, okay naman ho. Tapos yun po talaga trabaho niya, construction. opo. Pero lately, ito lang ho, no? Nangyari na iniwan ka. Nung mag-asawa na ho kayo, iyan na po, naoperahan ka na, no? Opo. Naoperahan ka na. Kasi naman talaga ako. Oh, pero sa paningin niyo po, dalawa, okay naman? Nakakikita po yung kaliwa mo? Ito, sa side, may kasi ako, katarata. Mm-mm. Malabo po yung paningin. Mhm. Tapos ito naman, okay lang. Kaso malabo na rin kasi may edad na rin ako. Mhm. Okay. So, Totoo, di ba? oh. Pero kasal po kayo ng asawa mo, ng tatay po ng mga anak mo. Oo. Kasal kayo. Baka ho, isang araw magparamdam mo siya, uuwi ulit dyan sa inyo. Ha? Wala, sumisilip yung anak ko. Hindi pwede dito. Okay. So, ano po, nagtatahi po kayo ng mga uniform na mga estudyante, gano'n. Opo. Nag-ano lang, hindi naman as in binubuo. Nire-repair, halimbawa, malaki sa baywang, Oho. nililiitan. May pwesto po Ano? talaga kayo o sa bahay po ninyo kayo? Sa bahay lang po. Nasa bahay. Manual, lang. Oo. Hindi siya din motor. Di pa jack. Napadyak, oo. Yung traditional, Kasi yung kailang, mahirap kasi pag di kuryente kasi dagdag din sa bayarin. Oo, iyan, exercise mo na ho yan, di ba? Padyak. Opo. Oo. Parang nagbabike ka na lang. Okay. Nagbabay. So yung Ganon. mga anak po ninyo nag-aaral naman lahat. Ito lang po yung pang-apat yung hindi kasi yun nga po may special needs siya. Hindi mo po ninyo pinasok sa sa SNED. Speed. SNED na po siya ngayon eh. Kailangan kasi ng medical. Assessment galing sa doktor. So hindi niyo po na pa-assist sa doktor. Hindi pa. Kasi hindi kinakaya sa budget. At saka medyo mahirap magpa-schedule, malaki din yung kailangan, no? Yung iba 5,000 eh. Hindi. Madali lang naman. Kung mayroon ka lang budget, okay lang naman. Madali lang. Ilang taon na po siya ngayon? Magti-12 sa February 1. So hindi talaga siya nag-aral mula ho nung Hindi primary? pa. Wala. Mayroon din akong kakilala na ganyan din. As in, siya kasi, hindi siya nakakapagsalita, hindi sa sarili niya. As in, alagaan talaga. Lalaki po ba? Babae. Babae. So yun na nga po, mahirap, no? Isipin na lang natin pag sakaling mawala tayong mga magulang, paano naman kaya siya kung pati sarili niya hindi niya kayang, alam mo yun. Pero at least meron po kayong anak na may bunso pa, no?
Minsan siya nag-ano sa atin niya, nag-gagabay, ganun. Pag may anak ko, lumalabas ako ng bahay, ganun. So sa tingin niyo, anong dahilan po kaya nagganon din po yung apat mong anak? Ano nangyari? Kaya naparami ang anak ko sa kagustuhan niya. Okay. So maayos naman yung pagbubuntis mo sa kanya that time? Maayos naman? Ayos naman. Now, dito ka sa programa natin, nag-PM ka. Marami kang PM dito sa amin. Gusto mo pa-line up, no? Paano po, manager? Yung nakakausap ni ma'am? Andiyan. Si Boy. Nawala. Saan si Sir? Pasok po. So nakamonitor si Sir ngayon? Ipapasok po siya. Okay. Ayun lang po ma'am, anong hanap mo sa isang lalaki? Wala, kausap lang. Kausap lang. Ayun na, nag-usap na tayo. Mahaba yung pinag-usapan natin ha. Buong buhay mo na, naikwento mo na sa akin. So, yun na nga po, kasal ho kayo, no? Doon sa ex mo. Tatay po ng mga anak mo. Sabi ko lang, sir, sabi niya, nung nalaman ko, ano na daw kami, Hiwalay na. tawag doon ng, wala nang bisang kasal namin, sabi niya. Bakit? Ayaw ko po sa kanya. Sabi niya naman doon sa kabit, doon sa babae, ano na, wala na bisa sa ang kasal niyo sabi niya. Sabi ko, paano yun? Paano nangyari yun? Na hindi naman kami nagkaharapan sa sabi ko, wala naman kami kasulatan na ganito ng ewan ko, sabi ko. Gumawa lang ng paraan. Sige. Kaya ako, binigay ko na sa kanya kasi gano'n naman eh. Oo. Alam naman, pilitin ko sarili sa kanya na may mahal na siya na iba. So ngayon, gusto mo rin may mahanap kang makakausap. Sige. Hanap ako kami ha. Diyan ka lang ma'am ha. Sige lang po. Okay, sige. May i-PM ako dyan sa inyo ha. Basahin mo i-PM ko sa iyo ha. Okay. Sige. Si Ma'am Arlene Lipata, ang dami niya po kasing PM dito sa amin, no? Gusto niya talaga magpa-line up eh. Last month pa po pala ito nag-PM. Wala akong asawa, 2 years nang hiwalay, kahit kasal po kami, wala na kami at may asawa na siya. O diba? Yung bigat, ang hirap na pinagdaanan at saka hinaharap niya po ngayon, no? Kung tayo sa sitwasyon niya, no? Pero nakikita po ninyo, nakasmile pa rin. Kaya naman kaano man kabigat yung dinadala mo na yan, ibaba mo muna at saka pasanin ulit, ha? Harapin, kayanin. Mula ho nang bata siya, ipinanganak siya, tinubuan niya siya ng pag-iisip niya. Yun na yung sitwasyon niya at may tao pong tumulong sa kanya, naoperahan siya, nag-asawa pero hindi niswerte sa asawa. Sa anak niya naman, sabihin na nating may problema din sa isa niyang anak. Ang hirap ng sitwasyon ni madam.